Hindi pa ba natatapos ang taong ito ay marami ng mga bagong sasakyan ang dumarating sa Pilipinas at paparating pa lamang. Sadyang moderno at makabago na ang mga sasakyan ngayon. Nakaramihan ay talaga namang mas inimprove ang performance, mas naging advanced sa mga teknolohiya at mas naging ligtas na sa pang-araw-araw na gamit. Kagaya na lamang ng isang malaking bagong SUV na naman na nasa Pilipinas ay may dala ng mga makabagong features, mas magandang performance at katipiran sa konsumo. Higaya ng marami ang modelong ito ay nagmula naman sa American brand automaker na talaga namang napapanahon na sa pagkakaroon ng mga bagong katangian na magugustuhan ng kahit na sino man. Yan ang iisa-isay natin kasama ng presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po itong click sa subscribe button pati na notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Kamakailan lang ay inilabas na ng GMC Motor o General Motor Company ang kanilang pinakamagandang SUV dito sa Pilipinas na tinatawag na GMC Hummer EV. Ay available rin sa dalawang klase ng body configuration gaya ng isang SUV at pick-up trucks. Itong Hummer EV ay isang napapanahong transportasyon na kung saan ginawa para sa mga sulit car buyer at yung mga nais magtipid sa araw-araw na kung saan hindi na gumagamit ng fuel. Dito basta electric vehicle na gaya ng mga Chinese brand dahil ang modelong ito ay mas malakas na klase na kung saan kayang umabot sa bilis at 200 km per hour. At hindi lamang yun, napupuno rin ng bagong modelong ito ng mga makabagong features na hindi mo makikita sa mga karaniwang sasakyan na nasa Pilipinas. Gaya na lamang ng pagkakaroon nito ng crab walk mode na isang unique 4-wheel steering features na nakadisenyo para mamaneho mo ang sasakyan ng padiagonal na kung saan tumutulong dito para mapadali ang pagdadrive sa mga masisikip na parkingan o di naman kaya sa mga off-road condition. Na kung saan halimbawa na lang kapag nagpark ka at napagitnaan ka ng dalawang sasakyan sa harap at sa likod, pwede mo pa rin maialis ang sasakyan sa pamamagitan ng crab walk mode nito. At syempre bukod pa dyan mga kaibigan, ang modelong ito ay automatic na napapataas din ang height suspensions sa pamamagitan ng extract mode features nito na isang adaptive air suspensions na kayang mag-adjust ng taas ng hanggang sa 6 inches para mas mapaganda ang off-road capability at hindi mahirapan lalo na sa mga malalaking obstacle na madadaanan gaya ng malalaking bato kapag mas mataas ang ground clearance nito. At isa pa sa pinakamaganda sa modelong ito na Hummer EV mga kaibigan ay ang pagkakaroon din ito ng Ultra Vision, isang makabagong camera system na mas upgraded pa sa 360-degree camera view dahil itong Ultra Vision features nitong Hummer EV mga kaibigan ay nag-o-offer ng 18 different views. Ibig sabihin sa kahit anong anggulo, sa harap, sa gilid, sa kanto, sa ilalim, sa itaas ay may mga camera views kung saan magagamit mo naman para makaiwas sa mga mababangga o obstacles na matatamaan kung sakaling tayo ay nagmamaniobra lalo na sa mga masisikip na parkingan. At ang maganda pa sa Ultra Vision na ito mga kaibigan ay waterproof na rin ito na kung saan magagamit mo rin sa mga off-road ride condition na kahit mabasa, matalsikan ng putik, buhangin o kung ano paman ay hindi basta-basta daw maaapektuhan. At hindi pa natatapos dyan dahil itong GMC Hummer EV ay nilagyan rin ng features na tinatawag na Super Cruise. Isang features na mas advanced pa sa cruise control at adaptive cruise control system na kung saan gamit ang features na ito ay pwedeng mapatakbo ang sasakyan ng hindi humahawak sa manubela nito lalo na sa mga dire-diretsong highway na may kasama na ring automatic lane change assist, collision warning at blind spot monitoring. Itong GMC Hummer mga kaibigan, kung pagmamasdan ng exterior na disenyo nito ay para itong isang armored car sa laki ng postura nito. Mga naka-LED lighting system lang ang makikita mo sa front end nito na nagbibigay ng magandang visibility sa madidilim na kondisyon na sinamahan ng iba pang lighting system mula sa harap at likod para sa mas magandang visibility nito. Nilagyan rin ito ng mga off-road ready tires at mas malalaking sukat ng gulong na bagay lalo na kung gusto mong mag-trail adventure. Pagdating naman sa interior, itong Hummer EV ay nilagyan rin ng mga advanced features
para sa convenient at comfortability ng mga pasahero nito. Meron itong 13.4-inch size display screen sa center at isang 12.3-inch digital driver information o isang instrument panel na magagamit para sa maayos na pagmamaneho at sa mga libangan, lalo na sa mga long drive, na may kasamang mga wireless Apple CarPlay at Android Auto na mga connectivity features. Itong GMC Hummer EV mga kaibigan, bagamat electronic vehicle lamang, ay kaya nitong humila ng bigat na 1,000 kg at kumarga ng mahigit sa 1,000 kg din. Ang powertrain nito ay pinapagana mula 2 hanggang 3 motor na nakalagay sa front, center at rear, at naka 4-wheel drive system pa, na kung saan kaya naman mag-produce ng mas malakas na maximum output mula 620 hanggang 830 horsepower. Itong GMC Hummer EV ay gumagamit ng lithium-ion battery DC fast charging. Kaya rin nitong mag-full charge ng mahigit sa 1 oras lang, at kayang umabot ng battery lifespan nito bago malobat ng 315 miles o katumbas ng 503 km bago tuluyang malobat. Meron nitong 5 seating capacity at mas maraming storage space o cargo space itong modelo. Pwede kang magkarga ng gamit sa harap at sa likod na convenient para sa mga nagta-travel. Sinamahan din ito ng mga USB port charging, 12-volt socket, wireless charging pad, mga bottle and cup holder, at marami pang iba. Pagdating naman sa dimension, ang kabuuang haba nito ay mas mahaba pa sa isang van na umaabot ng 5,250 mm. May wheelbase size ito na 3,218 mm at may taas na 1,976 mm. Ang ground clearance size nito ay nasa 256 mm na pwede pang maitaas ng hanggang sa 6 inches. Well, magkano naman kaya ang kabuuang presyo nito? Ang estimated price nito ay umaabot mula 10 million hanggang 12.5 million pesos kung sa Philippine money. Iyan ay price estimated pa lamang, hindi pa kasama ang import duties tax nito. Dahil sa patuloy na pagdami ng polusyon gawa ng mga transportasyon, pabrika, gamit at ilang mga korporasyon, ay unti-unti ring nagkakaroon ng pagbabago sa kapaligiran natin. Paiba-iba ang timpla ng kalamidad gaya ng pagkakaroon ng matinding init, pabugso-bugsong ulan at pagkalubog ng ilang mga lugar sa tubig. At pagkaubos na rin ng mga likas na yaman natin, ay lubang naapektuhan ng kahit na sinong mamamayan. Kaya tuloy ang ilang mga brand manufacturer sa iba't ibang bansa ay nag-iisip ng paraan para kahit papano'y maibsan at mapigilan o mapabagal ang matinding epekto nito sa atin. Kaya ng paglunsad ng mga electronically powered vehicle na kung saan karamihan sa mga ito ay hindi na naglalabas ng maraming karbon na sumisira sa ozone layer, at upang maibalik at mas mapaganda ang kapaligiran. Katulad na lamang ng tatalakayin natin na kararating lang din sa Philippine market. Mula US sa wakas ay dinala na rin sa bansa isang literal na SUV car na sobrang high-tech sa dami ng mga specs and features na nakapaloob dito. Kung hindi ka pa nakakabili ngayon ay mas maiging malaman mo rin ito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede maklik yung subscribe button pati na notification bell para naman ma-update mo lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Nakakabilib makakita sa loob ng kalsada ng isang klase ng SUV na mala-armored ang dating. Yung parang nakakalaing gamit ng mga warship sa labas ng universe at dinala ngayon sa syudad para maging isang service at gamit sa kahit saang riding. Ang modelong ito ay nagmula sa American brand automaker at dinala na ngayon sa Philippine market para magamit ng mga Pilipinong nagnanais ng kakaibang trail o adventure experience sa loob at labas ng kalsada. Gamit ng makabago at pambihirang teknolohiya na meron nito, ang 2024 GMC Hummer Electronic Vehicle Model. Kung pagmamasdan, ang itsura pa lang ng modelong ito ay kabibiliban mo na. Kung sa pabruskuhan o pamatyuhan ng labanan ay talagang katatakutan ng ilang makakasabayan at parang kawig ito ng Toyota FJ Cruiser kung titingnan. Pagdating sa front portion, meron itong isang mahaba at paputol-putol na linya ng daytime running light sa harap. Nagbibigay dito ng magandang angas at lakas ng visibility sa madidilim. At sa magkabilang dulo nito, na kung saan dito naman nakalagay ang mga turn signal light indicator nito para maging mas malinaw sa mga kasunod o mga kasalubong mo ang sign kung saan direksyon ka pupunta. Ang headlamp ay nasa ibaba para bigyan ka ng perpektong liwanag, lalo na sa gabi.
kasamang iba pang mga ilaw gaya ng mga nakakabit sa roof panel o sa bubong nito sa harap at likod. Pati na ang magkapares na LED rectangular shape na tail lamp nito sa likod. Dinadala ang pagiging unique identity nitong modelo. Merong matitibay na chassis frame kasama ang mga steel plate na nakakabit sa ilalim upang maikubli at maprotektahan ang mga electric components, mga mechanism at iba pang under chassis sa ilalim nitong sasakyan. Kaya kahit mapuputik o maidaan sa mababato, ay hindi basta-bastang madadamage ang ilang mga piyesa sa ilalim nito. Binibigyan din ng pagiging isang off-roader na electric vehicle nito dahil sa mga inilagay ring mga front fender arc garnish sa bawat fender. Kasama ang mga side step board, malalaking gulong at may kasamang matataba at makakapal na suspensions. Nagpapakita ng katatagan kahit sa anumang kondisyon ng kalsadang dadaanan. Itong electronic SUV ay marami ring specs sa sistema ng pagpapaandar. Kaya ng kakaibang paggalaw nito lalo na kung ikaw ay natrap sa isang parkingan. Kung halimbawa na lang ay napagitnaan ka ng dalawang sasakyan, meron itong special features para dyan na tinatawag na crab walk features. Isang unique na 4-wheel steering mode na kung saan hindi lamang sa parkingan kundi pati sa off-road ay magagamit mo ito. Ito ay nilagyan ng flexible rack and pinion at front suspensions upang automatic na makontrol ang diagonal drive position ng wheel alignment at ng bawat mga gulong nito. Ito ang sagot sa mga taong nahihirapang mag-park sa masisikip na parkingan at ng mga baguhan pa lamang. Sa klase nitong sasakyan, kahit saang bagay mo ata gamitin ay pwedeng-pwede. Bukod sa pagkakaroon nito ng high upgrade features sa maneuverability, malakas na power output ng drivetrain pati sa pagkakaroon ng ilang mga convenient features, ay marami din ito, kagaya ng pagkakaroon nito ng storage space sa front and rear. Meron itong mga compartment-based storage na pwedeng kargahan ng maraming gamit, gaya ng sa front na akalain mong simpleng hood trunk na sa ilalim may makina pero hindi. Dahil ito ay isang espasyo para sa ilang mga kargamento na kayang kargahan ng hanggang sa 320 liters. At sa likod ay may mas malawak pang luggage compartment base. Automatic ding bumubukas ang mga pintuan nito sa pamamagitan ng remote key system. Kaya mas madali ang access sa paglalagay ng mga gamit dito. Kaya kung nag-iisip kang magkaroon ng camper van, ay bagay na bagay din talaga ito. Pwedeng panghakutan kung tutuusin. Hindi lamang ng mga gamit kundi pati ng mga tao din. At perpekto para sa isang buong pamilya. Meron itong maluwag na interior base, malalapad na seats at auto-adjustable pa. At may kasamang mga console pocket ang makikita mo sa loob nito. Bukod sa napaka-eleganting datingan ay napaka-high-tech na rin. Sinamahan nito ng maraming storage box at mga bulsa. Nilagyan ng mga Type A and V USB port at wireless charging system. Kasama ang magandang aircon system na may heater, air quality control at climate control system. At ang ilan pang mga components gaya ng power window at maraming control sa panels ay nagpapakita lang dito ng karangyaan sa pagiging moderno sa mga teknolohikal na katangian. Dahil sa karamihan sa mga sistemang nakapaloob dito ay talagang automatic na. Yung tamang pindot ka na lamang at gagana na. Pero syempre, kailangan mo pa ring maglaan ng maraming oras para mapag-aralan at matutunan ang mga function nito. Para sa ilang mga features pa, pati sa infotainment ay may malaking screen na makikita na para sa ilang mga entertainment, communication at audio sound system nito. Meron din itong tinatawag na infinity roof o moon roof sa ibang term na may transparent glass at removable na rin, na kung saan pwede mong malanghap ang fresh air o sariwang hangin lalo na sa mga probinsya kapag bumabiyahe ka. Marami din itong mga drive mode power system na pangkalawakan ng terminology. Hindi na natin iisa-isain kasi mahirap din intindihin. Basta ang meron sa mga driving mode nito ay gaya ng gravel, pang mud mode, pang tubig, pang city, off-road at marami pa. Kalakip din ng sistemang ito ay ang pagkakaroon ng Super Cruise Control System, isang driver assistant technology na hands-free driving. Ibig sabihin ay para ka na ring nakabili ng isang mamahaling Tesla na may autopilot ang dating. Na kung saan sa sistemang ito ay kahit hindi mo nahawakan pa ang manubela ay automatic itong may control
para sa maneuver. At kahit hindi ka nakatapak sa accelerator ay kusa pa ring gagalaw at tatakbo itong sasakyan. Sinamahan din ito ng automatic lane change assist, proteksyon para sa pagpapalipat-lipat ng lane, at isang sistema pa na tinatawag naman na one pedal driving system na kumukontrol naman sa acceleration at deceleration para kahit umandar itong sasakyan ay makakapag-charge pa rin ang baterya nito using regenerative braking na ginagawa nito kapag bumabagal at bumibilis ang takbo, na kung saan nagproproduce ng enerhiya na napupunta sa kanyang motor para mapagana ito. At speaking sa battery, meron itong tinatawag na Ultium battery type na may up to 300 kilowatts, 800 volts at fast charging pa. Kaya nitong tumakbo ng hanggang sa 510 kilometro na layo bago pa tuluyang ma-discharge o malobat ang baterya nito. Ibig sabihin, kayang bumalik ng hanggang 2 beses mula Batangas hanggang sa Maynila bago pa ito tuluyang malobat. Ganyan katagal ang battery lifespan nito. At dahil napag-usapan na rin natin ang baterya, pag-usapan na rin natin ang nagpapagana sa modelong ito. Base sa car manufacturer, itong SUV Hummer ay pinapagana ng 2 o 3 electric motors. Meron kasi itong 4 na klase ng variant. Ang 2 sa variant nito na tinatawag na EV2 at EV Times 2 ay may dual motor setup na nagge-generate ng estimated maximum output na 625 horsepower sa kada 7,400 revolution per minute. Habang ang EV Times 3 naman at ang Edition 1 na variant ito ay gumagamit ng 3 motor sa pagpapagana at kayang gumawa ng hanggang sa 830 horsepower sa kada 11,500 RPM. May maximum range of torque naman ito na 1,000 Newton meter. Biruin mo yun, kung tutusin electronically powered lamang ang modelong ito. Pero kung susumamuin ay mas malakas pa ito sa mga defuel na mga sasakyan. Ito na din ata ang pinakamalakas na electronic vehicle sa ngayon na makikilala mo. Ang kaya nitong gawing bilis ay umaabot ng 60 miles per hour sa loob lamang ng mahigit 3 segundo o sabihin na nating 4 na segundo. Katumbas yan ng 76 na kilometro sa loob lang ng 4 na segundo. Sobrang bilis yan mga kaibigan. Kaya panigurado ang pagdating ng modelong ito ay ang pagdagsa rin ng mga maniniwala sa American automaker. Bukod pa dyan, meron itong wheelbase size na 126.7 inches at may kabuwang laki ang mga gulong nito na 18 inch. Ang suspension na matitibay at malalaki, pure metallic ang gamit na pang heavy duty, pang off-road, pang terrain at may extra underbody protection. Kaya safe na safe sa off-road use. Mayroong ding mga nakakabit na low-mounted camera para mas ma-improve ang visibility habang nagmamaneobra. Kasama ang 360 camera nito sa buong paligid, kitang-kita ang buong laki at lawak nitong sasakyan. At makikita naman sa front dash panel ang napaka-bruskong handling ng manubela nito, kasama ang instrument meter panel gauge na TFT design at may modernong features. Makikita mo din ang ilang mga driving mode system, napaka-moderno at napaka-informative. Bukod pa dyan, marami pang mga safety and security features ang nakapaloob sa bagong SUV electronic vehicle. Kabilang ang ABS o anti-lock braking system, EBD, brake assist, emergency brake, mga parking sensor, at ang ilang mga safety features na mag-iingat sa iyo sa pang-araw-araw. Bilang ang malakas na radar o sensor nito na siyang nakikiramdam sa kung anong galaw ng kapaligiran habang umaandar itong sasakyan. Wala pa mang malinaw na iba pang mga detalye tungkol sa safety features nito at sa iba pang mga advanced safety features na poprotekta sa iyo habang nakasakay ka dito. Dahil sa ngayon ay limitado pa lamang ang mga detalye na lumalabas sa internet habang bago pa lamang ang modelong ito sa Philippine market. Meron itong ground clearance na may sukat na 16 inches. Ang lapad nito ay umaabot ng 93.7 inches. Ang haba naman nito ay umaabot ng 206 inches. Meron tong spare tire na nakalagay sa likuran sa mismong tailgate nito. At ang mga ilaw nito ay lahat mga naka-LED type na. May estimated price ito mula sa pinakamababang variant na nagkakahalaga ng hanggang sa 5,680,000 pesos. At hanggang sa top variant naman
na may kabuuang presyo na 8 million pesos pag narito na sa bansa. Ang kabuuang presyo na yan ay estimated pa lamang at hindi pa opisyal. Maaaring bumaba o maaaring